Napatay po ng Israel at ang Amerika ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Napatay po mga kapatid, nga po sa ginawa pong airstrike ang sinasabi nga pong supreme leader ng Iran. Sa inulunsad po nilang malawakang airstrike noong pong araw ng Sabado. Mismong si US President Donald Trump ang nagkumpirma sa pagkamatay ng leader ng Iran matapos nga po nilang bombahin ang compound na pinagtataguan ni Khamenei sa Tehran. Bukod sa kanya, patay rin po sa airstrike ang anak, apo at dalawang manugang ni Khamenei. Pating po ang advisor ng Iranian leader na si Ali Shamkhani. Ayon po kay Trump, inulunsad nila ang pag-atake para tuluyan na itong alisin ang banta ng rehimen ng Iranian government na hindi umano'y pumayag na itigil ang kanilang nuclear at ballistic missile programs. Agad namang gumanti ang Iran na naglunsad po ng malawakang missile at drone attacks sa iba't ibang bahagi po ng gitnang silangan. Kabilang po sa pinunteriya nila ang Israel at mga US military bases sa UAE, Iraq, Qatar, Bahrain at Kuwait. Sinalag naman ng Iron Dome ng Israel ang mga missile pero may ilang pong tumama pa rin sa mga gusali. Nadami rin po sa pag-atake ang ilang international airport sa Kuwait, Dubai at Abu Dhabi na ikinamatay ng isang hindi tinukoy na Asian national. Tinamaan din po naman ng bomba ang ilang sikat na hotel sa Dubai, kabilang po ang pamosong Burj Al Arab na bahagya pong nasunog dahil po sa drone attack. Ayon po naman sa mga datos, higit 200 na ang namatay sa Iran, kabilang po ang mga sibilyan dahil sa pag-atake ng Amerika at ng Israel. Samantala, sa kaugnay pong balita, patay ang isang Pinay na caregiver matapos mapuruhan ng shrapnel sa inilunsad na airstrike ng Iran sa Israel. Ayon po sa Pangulong Bongbong Marcos Jr., tubong basista sa Pangasinan ang biktimang si Mary Ann Velasquez. Nasawi ang Pinay matapos tamaan ng bomba ang pinapasukan na ospital habang lumilikas patungo po sa isang bomb shelter. Mismong mister daw ni Velasquez na isa ring OFW ang siyang kumilala sa biktima. Nangako naman pong Pangulong Marcos Jr. na tutulungan ang pamahalaan ng naulilang pamilya ni Velasquez. Nakaalerto na rin ang lahat ng embahada ng Pilipinas para agad na matugunan ang mga Pilipino sa mga apektadong lugar ng gera. Nagpahayag din ang kahandaan ng Department of National Defense, DND at Armed Forces of the Philippines o AFP kung kakailanganin sila para sa humanitarian at repatriation operations. Alas 6:44 na po ang ating tamang oras ngayon. Umabot po naman sa higit na 1,000 OFWs na patungo sa ng Middle East. Ang apektado po ng gulo sa rehiyon matapos nga pong mapilitang bumalik sa Pilipinas ang sinasakay nilang mga eroplano. Higit 300 sa kanila po ang libreng nakapagpahinga at nakakain sa OFW launch sa NAIA Terminal 1 habang inaayos po naman ang kanila pong transportasyon pabalik sa mga lalawigan. Sa datos nga po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, higit 20 flights ang naapektuhan ng gulo. Ito lamang ito nagdaang araw. 23 rito ang kinakailangan pong i-cancel habang 2 naman ang na-divert mula noong araw ng Sabado hanggang kahapon araw ng Linggo. Kabilang po sa mga nakansilang biyahe ang mga flights mula at papunta ho ng Maynila galing sa Doha sa Qatar, Dubai at maging sa Riyadh sa Saudi Arabia. Sa ibang balita, kasado na ngayong araw ang deliberasyon ng House Committee on Justice sa inihang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga mambabatas na miyembro po ng komite, hindi raw makakaapekto sa paghawak nila sa mga reklamo ang naunang anunsyo ni VP Sara na ito'y tatakbo sa pagkapangulo. Mas tututukan daw ng komite ang pagbusisi at pagtukoy kung sufficient in form at substance ang mga reklamo laban sa Vice Presidente. Kabilang sa grounds ang impeachment complaint laban sa vice ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution at maraming iba pa. Nakasentro ang mga reklamo sa umano'y anomalya sa pagwawaldas ni VP Sara sa higit 600 pisong confidential funds. Ang pagbabanta nito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa First Lady at kay dating House Speaker Martin Romualdez at ang laman ng affidavit ng umano'y bagman ng vice na si Ramil Madriaga. Samantala po naman, pinalpong desisyon na lamang ng pre-trial chamber ang hinihintay kung uusad ba sa aktual na paglilitis ang kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Biyernes nga po formal nang nagtapos ang confirmation of charges hearing laban sa dating Pangulo.
kung saan nga iginigit pa rin ng depensa na inosente at dapat nang pauwiin sa Pilipinas ang dating Pangulo sa kabila po ng mga aligasyon ng malawakang patayan noong kanyang ipinatupad ang war on drugs. Gate ng abogado na ni si Nicholas Kaufman, hindi sapat ang mga ebidensya ng prosecution para idiin si Duterte at litisin nga siya sa kasong crimes against humanity. Binanatan din ni Kaufman ang kakulangan umano ng ebidensya ng mga paratang na marami pong menor de edad ang napatay sa drug war. Matatandaan pong iminungkahi rin ni Kaufman na dapat ay imbestigahan din ng ICC ang mga patayan sa ilalim po ng pamahalaang Marcos. Pero buwelta ho naman ng prosecution, si Duterte ang may kasalanan kaya hindi nila maaaring imbestigahan si Marcos Jr. dahil ito'y kumalas na sa ICC ang ating gobyerno. Sa pag-asa nga pong hindi na mahahabol ang mga umano'y krimen na ginawa niya noon. Samantala, balita naman po sa lalawigan. Sa kaugnay po namang balita, meron pong 6 na pong araw ang hukom sa pre-trial chamber Para po suriin na po at desisyon na ng kaso ng dating Pangulong Duterte. 3 po ang posibleng maging desisyon ng International Criminal Court o ICC. Ang una ay pagkumpirma sa kaso at ang pananatili ni Duterte sa kulungan para po sa pag-akyat nito sa aktual na pagliliti sa trial chamber. Pero pwede rin daw na ipagpaliban ng pagliliti sa tatasan po ang prosekusyon na magpasa ng dagdag na ebidensya o amyendahan ng kaso. Umaasa po ang kampo ng dating Pangulong Duterte na ibabasura ng ICC ang kaso dahil daw sa kakulangan sa ebidensya. Kung mangyari ito, hindi na uusad ang kaso at posible na ring palayain ang dating Pangulong Duterte. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!